Pangsanlibutang ulat. Pusit o karne ng aso. June 7. John, Indonesia. Si John ay abala sa schedule ng pangangaral sa Indonesia. Isa siyang pastor ng isang iglesyang nangingilin ng araw ng linggo sa Papua. Katatapos lang niya ng serye ng mga pagpupulong sa isang isla at kailangan niyang umuwi para sa isa pang serye ng mga pagpupulong. Lilipad na sana siya, pero fully booked na ang eroplano. Kaya bumili siya ng tiket sa barko para sa 3 araw na paglalakbay. Isa itong desisyon na magpapabago sa kanyang buhay. Bumili si John ng pinakamurang tiket sa economy class. Isang mahabang silid kung saan maraming pasahero ang natutulog na magkatabi sa sahig. Habang gising ang ibang mga pasahero, ang kanilang pampalipas oras ay pakikipag-usap sa ibang pasahero. Nakipagkwentuhan si John sa isang babaeng nakaupo malapit sa kanyang kinauupuan. Bilang pagpapakita ng kabutihan ay inalok ni John ang babae ng kanyang kinakain. Kaya lang ay umiling ang babae nang inaalok siya ni John ng steamed squid na nakalagay sa plastic container. "Pasensya na po," sabi ng babae. "Hindi po ako kumakain ng ganyang pagkain." Naisip ni John na baka hindi siya mahilig sa pusit, kaya naglabas siya ng isa pang pagkain. Nakabili siya ng dog meat sa street food bago siya sumakay ng barko. Ngunit tinanggihan din ito ng babae. "Sorry po, hindi din po ako kumakain ng ganyang pagkain," sabi ng babae. Nagulat si John. "Bakit hindi ka kumakain ng mga ganitong klase ng pagkain?" tanong ni John. "Dahil ako ay isang Adventist," sagot ng babae. Ang tanging alam ni John tungkol sa Seventh-day Adventists ay nakapagturo siya sa isang Adventist student sa isang mission school kung saan siya ay naglingkod bago naging pastor. Ngunit iginagalang niya ang pagnanais ng babae na maging tapat sa kanyang mga paniniwala. Kaya, iniligpit niya ang pagkain, at nag-usap ang dalawa tungkol sa iba pang mga bagay. Nalaman niyang Ingrid pala ang pangalan ng babae. Noong sumakay si John sa barko, hindi niya sinabi kahit kanino na siya ay isang pastor. Ngunit ang Papua ay isang isla na ang nakararami ay mga Kristiyano, at ang mga Indonesian na nakatira doon ay may tradisyon sa paglalayag. Sa ilang mga punto sa isang paglalakbay, ang kapitan ng barko ay palaging nagtatanong, "Mayroon bang pastor na nakasakay dito? Kung mayroon man ay nais sana naming mag-request ng panalangin at isang worship service." Sa huling araw ng paglalayag nila John, nagtanong ang kapitan ng barko. Ipinaalam ni John ang kanyang posisyon at pinangunahan ang mga pasahero sa panalangin at pagsamba. Nagulat si Ingrid nang malaman na isa siyang pastor, at tila hindi siya sigurado na gusto pa niyang makipag-usap sa kanya. Ngunit nang dumaong na ang barko, hiniling ni John na magpalitan sila ng phone number ni Ingrid. Nang hilingin ni John na magkita silang muli ni Ingrid ay inanyayahan siya ni Ingrid na dumalo sa simbahan ng Adventist tuwing Sabbath para sa susunod na buwan. Dumalo si John sa mga pagsamba kasama si Ingrid. Tapos may nangyaring kakaiba. Nagsimula siyang makaramdam ng hindi komportableng pagsamba sa kanilang simbahan paglinggo. Hindi na siya komportable kaya nang hilingin sa kanya na mang-aral sa kanyang simbahan, gumawa siya ng mga dahilan kung bakit kailangan niyang pumunta sa ibang lugar. Nang sabihin ni John sa kanyang simbahan na balak niyang maging Adventist ay inalok siya ng mas mataas na posisyon na may mas mataas na sahod para lang manatili siya at huwag umalis. Ngunit hindi siya natukso. Sa kanyang personal na pag-aaral ng Biblia, naging kumbinsido siya na ang ika-7 araw na Sabbath ang tunay na araw ng pagsamba ng Diyos. Tinanggap din niya ang pagbabawal ng Biblia sa mga maruruming karne tulad ng pusit at aso.
3 taon makalipas ang kanilang pagbiyahe ng magkasabay sa bangka ay ikinasal sina John at Ingrid. Ngayon, tinatapos ni John ang kanyang pag-aaral ng teolohiya sa Clabat University sa Sulawesi Island. Natutuwa siya na tinanggihan ni Ingrid ang inaalok niyang pagkain. Sa pamamagitan ng pagtatapat ni Ingrid ay nalaman ni John ang tungkol sa ika-7 araw na Sabbath. Inaasahan ni John na makauwi na sa Papua at magturo sa iba tungkol sa Panginoon ng Sabbath. Ang bahagi ng ating 13th Sabbath offering sa trimestring ito ay makakatulong sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa bayan ni John sa Papua. Ang pondo ay mapupunta sa pagtatayo ng mga silid-aralan, isang gusaling pang-administratibo, isang library, at isang auditorium para sa Papua Adventist Theology College sa Nabir, Papua. Nagkataon, ang Clabat University kung saan nag-aaral si John sa isla ng Sulawesi ay nakatanggap ng bahagi ng 13th Sabbath offering noong 1981. Salamat sa pagpaplano ng mapagbigay na 13th Sabbath offering sa ika-28 ng Hunyo para patuloy na suportahan ang pagpapahayag ng Ebanghelyo sa Indonesia.